Hello. Ngayon pag-aaralan natin yung current trend and issues on special education. So let me give you a brief introduction about what is special education is. So special education, ito yung mga nag-a-address sa mga children with individual differences, disabilities, and special needs. So sila yung mga child with disabilities. So, meron tayong law about sa mga para sa mga children with disabilities or special education. Ito yung idea. It's an Individual Disability Act. So, ito yung pinoprotect nila yung mga youth with disabilities and yung mga parents ng mga bata na may disabilities. So, yung identifying individual needs. So, sa special education, kailangan mo i-identify yung mga special needs ng mga bata. Dahil nga, iba-iba yung mga disabilities nila. So, you need to know or identify their needs. Kung ano yung kailangan nila. Siyempre, kung may sa mga tinuturuan mo, may pipi, iba yung pangangailangan niya kaysa dun sa estudyante mo na bingi. So, ganun yung inaano dito na kailangan i-identify mo kung ano yung mga needs nila para maibigay mo yung tamang education or tamang technique sa paano mo maibibigay sa kanila yung mga mapapaintindi sa kanila yung mga lesson. So, after you identify their individual needs, ito yung mga, nandyan na yung mga challenge and challenging na role ng teacher. Pero at the end of the day, fulfilling pa rin kasi naibibigay mo yung needs ng mga bata. So, which is right education. So, dito, sabi ng isang teacher na in-interview, it is very challenging to teach learners with special needs. Their performance will be the reflections of your achievement. So ito, kung ano yung kung ano yung magre-reflect kung paano ka magturo sa kung paano mag-act yung bata. So kung yung bata mabait, ganyan, ibig sabihin yung teacher niya disiplinado or na ibibigay niya yung tamang disiplina para sa or natuturuan niya ng tamang attitude yung mga estudyante niya. Ito rin yung isang teacher sabi niya, and as a teacher, we should not stop aiming for the development of the students. We need to help them grow and enhance their skills. Not only for our daily undertaking the school promotion, but for our contribution to the students on how they cope with their learning disabilities. Ito nga yung dito pumapasok yung kung yung pagtuturo ba is profession or calling. Ito kasi hindi lang basta ituturuan mo sila, dapat nasa puso mo yung pagtuturo. Yung parang ituturing mo sila na bibigay mo sa kanila yung special care and yung mga parang ituturing mo sila na sarili mo silang anak para maramdaman nila yung care na binibigay mo sa kanila. So, acceptance and patience. Dito naman sa acceptance and patience, marami kasi na dahil teacher ka, everyday kasama mo sila, parang alam mo kung may napupuna ka sa kanila na may kakaiba pa silang disabilities. Pero wala kang karapatan na pangunahan yung parents na sabihin mo sa kanila na ganito yung mga anak mo, meron pa siyang ibang disabilities. Kasi meron kasi ibang magulang na in denial sila sa disability ng anak nila. Kahit napapansin na nila, hindi nila tanggap, dini-deny pa nila sa sarili nila na ganun yung anak niya. So, kailangan ng mahabang pasensya kung paano mo ipapaintindi sa magulang kung na ganito yung anak mo. And kailangan mo rin na mahabang pasensya na turuan yung mga bata. Sabi nga dito ng isang teacher, it was very difficult because if I will give feedbacks and comments on them,
their parents will not let their children to attend studies anymore. So, yung kapag nag-feedback ka sa magulang nila, parang mamasamain nila yun, dadamay nila pati yung mga bata. Hindi na nila papapasukin, sabihin nila, yung teacher mo, ganyan-ganyan, parang judgmental. Kaya, mahirap din yung katayuan ng mga teacher na hindi mo pwedeng pangunahan yung ah, magulang. Kahit na sabihin mong concerned ka lang, hindi mo sila mapapangunahan. So, respect students' right. Dito nga sabi, di ba may act tayo na no child left behind. So, kahit ano yung status niya sa buhay, kung kahit anong disabilities pa yan, kailangan niya, kailangan ibigay natin sa kanya yung right education, tsaka yung high quality ng education. Sabi nga dito, the right of education has been widely recognized and developed by a number of international normative instruments elaborated by the United Nations. So dito, no curriculum given for IDAU and other learners with disabilities. So ito nga yung tulad ng sinabi ko, no child left behind. So conclusion, based on the findings of the research study, several conclusions were drawn. First, most teachers teaching children with learning disabilities did not receive any special needs education training from the school. They feel that they are not qualified to teach the children with learning disabilities. Ako yung ano ko dito, sana yung government medyo mag-focus din siya sa special education. Tulad, tulad nga ng nasabi dito, yung kailangan yung mga teachers well-trained talaga sa pag-handle ng mga special needs sa mga special children with na may disabilities. Kasi hindi naman basta-basta yung pagtuturo sa mga special education. Kailangan ng mahabang pasensya, kailangan ng training kung paano ba sila i-handle, kailangan mag-isip ng mga techniques, paano sila magpo-focus sa lesson. So, kahit yung mga classroom, kailangan hindi pa ganun ka-ready yung government sa mga special education kasi pati yung mga classroom, mga equipment na kailangan, hindi pa ganun kakumpleto. So, sana mabigyan din ng pansin yung special education dito sa atin. So, sana may natutunan kayo sa diniscuss ko uh, about current trends and issues sa special education. So, that's all. Thank you and good day.